Magandang umaga, si Katuring, ang tangkero ng bayan at muli, bago tayo gumawa ng dinakdakan, today is Sunday dahil may mga ilang order po sa atin na nagmumula sa ating mga kamag-anakan. Yan si Katuring, susubukan natin naman ngayon na mag venture o dyan sa dinakdakan na yan. Naisip ko, yung kasing kapatid ko ngayon ay yan ang kanyang pinagkakakitaan. So naisip ko, ako naman ay Ilocano at mas nakakaintindi at alam na alam kong paggawa ng dinakdakan, bakit hindi ko i-try? Yan. Kaya mamaya po gagawa si Katuring ng dinakdakan. Diba? Yung original, authentic na dinakdakan talaga. Yung may utak. Okay? Pero bago yan, siyempre, pag-usapan muna natin yung mga usap-usapan ngayon sa ating industriya. So, marami na rin kahit paano, lumalaki ng porsyento ng mga kasamahan nating tangkero na nagka-LTO. No? Bagamat malaking porsyento pa rin ang mga pumipiglas, umaayaw at ayaw talagang magproseso ng kanilang LTO dahil ang dahilan ay yun yung kanilang pagdisgusto o ayaw nila doon sa 11592, no? Dahil siyempre unang-una ayaw nilang padikta sa presyo, malaki ang kita, less ang puhunan, at doon lang sa kanilang loob ng tahanan ay pwede na silang magnegosyo. Yun pa rin ang kanilang pinaninindigan kung bakit hirap o ayaw nilang magpa-LTO. Ngayon, marami sa mga kasamahan pa rin natin na lalong-lalo na yung mga LTO ay talagang nagngingit-ngit ng galit, no, sa mga paroon at parito na mga tawag nito, mga deliveries na ang laman ay mga dragon na tangke. Ang tanong ay kung saan nanggagaling ang mga dragon na tangke na yan. Ay siyempre, dahil unang-una, marami rin pong mga dragon na plant, no? Yung mga planta na na nagiging sila rin ang fuel na ikumbinsi o open kasi yung planta nila for those kinds of LPG cylinder tanks. Sinasakyan nila yung mga kasamahan nating mga tangkero, kasama na dyan ang mga dealers, mga haulers na dating hindi lang dati kundi talagang yan ang kanilang hanap buhay, So marami pa talagang mga bulok na silindro na pinakakargahan dahil nga maraming planta pa rin ang nagkakarga dahil alam mo naman yung kanilang operasyon, yung nocturnal at saka Sunday, yung banal na araw, tapos yung porsyento po ng operasyon ng DOE ay hindi pa ganun ka-agresibo. Mas malakas lang ang sa social media pagdating na may mga ganyang para lang kunwari talagang kabi-kabila na ang operasyon. Pero in fact, sa dami po ng mga dapat nilang hulihin na daming mga illegal at nag-i-illegal ay hindi lang makayanan, Kanya nga balibalita ko at base din doon naman sa informasyon na sila po ay mag-hire di umano ng mga 200 na mga magiging ewan lang natin Pero sabi nila magdadagdag po sila ng mga inspektor
na ikakalat sa iba't ibang bahagi ng bansa, no, para hindi na lang mga planta kundi pati po mga maliliit na LPG outlets. Ngayon, iliban sa mga eto ngayon nagka-LTO na, hindi na lang po ang kalaban natin ay mga walang LTO. No, dahil ang kalaban natin tayo rin tamang nakapagpa-LTO lang, naging legal yung kanyang papel, pero in fact nandun pa rin siya sa mga illegal activities. Kaya kayong mga lehitimo, tayong mga lehitimo na may LTO na hindi nag-illegal, talagang marami pa rin tayong mga kaengkwentro dyan, nakakalaban dyan, dahil kahit ito pong maraming mga may LTO, talaga nag-i-illegal pa rin. Kasama pa rin sa kanilang activities, yung illegal activities. For instance, tumatanggap pa rin sila ng mga generic. Nakatago lang sa kanilang Kaya makikita mo, hindi naman lahat ng nakikita natin dyan sa lansangan na yan, mga walang LTO. Kasama na po dyan, pati may mga LTO. No? Hindi rin nila binibitawan yun. Dahil alam mo yan, wise magulang tamang masabi lang tayo na may LTO, pero ang operasyon pa rin natin, kabahagi pa rin, kasama pa rin sa operasyon natin ay mga pag-illegal. Tulad halimbawa, legal ka, ang problema yung ating mga partners sa operasyon natin ay kasama pa rin. Kasama pa rin sa pag-illegal. Kaya supply. Totoo po yan. Ang atin pong magagawa na lamang ay galingan po natin ang ating pagmamarket. Sikapan pa natin. Doblehin po natin ang pagsisikap natin. No? Tapos samahan natin ng dasal. Tapos samahan natin yung galing talaga natin ng PR o public relation o yung paikitungo o yung lumabas ka sa iyong lungga para kausapin, makipag-usap sa iba't ibang doon na kayo para sa pagmamarket, no? Huwag ka lang mag-rely sa isang klase ng marketing, for instance yung flyering, at huwag mo mawawala yung flyering. So yun lang po sinasabi natin mga suki, no, na huwag nating huhusgahan itong mga kasamahan nating mga tangkero na illegal na talaga. Bagamat marami pa rin po tayong mga kasamahan na may LTO na at talaga nag-i-illegal pa rin. So it's a matter of principle and philosophy in life, no? Talagang pahirapan yan. Ako halimbawa, talagang never ko talagang magbenta halimbawa ngayon. Zero tolerance ako ngayon, magbenta tayo ng mga generic, wala. No? Lahat ng brand na binibenta ni Catering ay talagang yun ay base doon sa nakarehistro. Kaya sasamahan na lang natin ang galing natin ng pakikipag-usap ng pagmamarket para mas lumaki pa, dumami ang ating mga suki. Ang pagbabawas ng presyo kasama na yan. Galingan natin yan, no? Plus yung serbisyo natin sa mga customer. Yung pagre-repair ng kanilang superkalan, malaking bagay yan. Okay? Ayun, yun lang po sinasabi natin. Nakakalungkot nga, hindi lang po mga talagang original na illegal, kundi ang mga may LTO pang kalaban natin na talagang nag-i-illegal. Paano ba yung catering? Ganun lang kasimple yun, May mga tangki ka pero pinapakarga mo doon sa ibang planta. Pumibili ka ng selyo, at ang selyo, sinasalpak mo, illegal po yun . So ang kinakailangan talaga, ang maging ang magkakarga at magseselyo ng iyong tangke ay yung supplier, at ang selyo na gagamitin niya at ang planta na gagamitin niya ay supposedly under the law, dapat kinakailangan authorized ng inyong brand, yung trademark na yan. Pero kung pinapakarga niya for instance sa ibang planta na hindi naman to authorized, so tinatakas pa rin. Ang ginagawa ng iba, bumibili ng mga selyo, authorized na selyo, at pagdating ng tangke, papalitan. Okay, so, yun na illegal pa rin sa operasyon. Pero siyempre, pag nagka-anuhan at first sight, hindi mo makikita na illegal yun, di ba?
Ayun po ang mga klase pa po ng mga illegal na yan. So dahil nga maraming planta nga, sabi nga natin na wala talagang original na mga tangke. Ngayon na lamang sila bumili ng tangke ng base dun sa kanilang brand at nagpaikot, pero yung bilang ay kulang para ubusin yung kanilang LPG bullet. So nangyari ay ino-open nila yung planta nila at tawag nito, inaakit itong mga ibang mga dealer, hauler na doon ipakakarga. So paminsan-minsan sisipa ka para kahit pa paano isang bugso medyo kumita ka ng konti. Kaya itong nasa ano po yan, nasa kamay po ng mga ano yan, mga trademark brand, example, Regasco, Solin Petron at iba pang mga legit na brand na yan, yung Phoenix na yan, yung Towngas na yan, na magsagawa ng pagkakandak ng surveillance, pagkuha ng mga ebidensya para dalhin ito sa Department of Energy, no, for a coordinated hindi na surprise, no, for a coordinated inspection. So, kaya yun ang masaklap doon, ano, pagpunta mo doon well prepared na yung planta. So yung sinasabi na parang kaya maraming nadidismaya dahil diyan. Pero huwag nyo nang ano yan, isipin mo na lang namin nagnegosyo ka at yan ang pinili mo, di pagsikapan mo na i-work out yan. Kasi pagka lagi mong ini-entertain yan sa isip mo at puro discouragement, dismaya ang iyong ay ikaw, nasa sa iyo kung ano ang pinabalak mong maging negosyo, no? But si catering, diretso lang, no? Diretso lang po tayo. So ayan lamang po ang ating pag-uusapan. Ito pong mga legal na nag-i-illegal, nakakasama po yan sa ating mga kakumpetensya. At isa yan sa siyempre sa nakapaninira doon sa implementasyon ng 11592. Magandang umaga po at shoutout po sa lahat ng ating mga taga-subaybay. At harinawa ngayong araw ay medyo maganda na sana ang klima dahil ilang araw po na nag-uulan. Pero sabi nga natin, ganun pa man dahil napakalaki ng papel natin sa industriya, sa lipunan, kinakailangan natin pumasok, kinakailangan natin magbukas. At siyempre ay nung September 1, no, nagsimula ng implementasyon ng mga pagtaas ng presyo sa LPG mula 5 piso hanggang 7 piso. Ayun, medyo pahirap pa na ng mga kumbinsi at yung mga marami tayong mga suki na nasusubaybayan lang yung pagbaba, pero yung pagtaas, no, laging gulat at gulantang. Kaya ang ginawa ko na lang kahapon ay pinagme-message ko yung pong ating malalaking mga customer for awareness purposes, no? Yung iba hindi nasagot, so nag-iisip na naman yan kung saan makakatipid ng 20, 30. Ganun lang talaga, paikot-ikot lang po yan eh. So lilipat naman tayo sa iba, gagalingan natin. Ganun lang mga katangki. At siyempre hindi mawawala dyan yung paalala ni Catering na lagi po nating isagawa yung pong mga safety protocols, mga safety procedures na gagawin natin. Lagi po magsagawa ng bubble checking, ng leak test, no? At dahil tagulan, bilan natin ng kapote yung parang jumper type, no? I mean yung parang damit lang. No, may pantalon at may jacket. Huwag natin bibilin yung bumubuka na parang paniki pagka nagdadrive na yung motor dahil yun po ay unsafe po yun. Pagka yun ay bumuka at sumabit, disgrasya po. Huwag naman sana na magkaroon ng grabing impact ito sa ating mga rider. So ang bilhin po natin yung pong may jacket, may pantalon para fit na fit po yan. Tapos bilhin po natin yung talagang may kalidad para maprotektahan po ang rider natin sa malakas na ulan. Ayun po.
lagi po nating titignan yung mga ibinababa ng mga crew ng ating dealer na tiyakin na ito po ay nasa tamang timbang. Lahat po ba ay meron ng mga calibrated na mga timbangan, may mga selyo, para yan ay in case na may ano tayo doon sa mga crew, ipakita agad natin. Then yung pong mga tangke, yung mga basyo, timbangin nyo rin po yun. Tulungan natin itong mga planta, mga brand na iayos ang kanilang mga tangking isinusupply sa atin, dahil makailan lang ay meron na naman tayo na check na halos 5 guhit o halos 5 guhit o 1 kilo ang diferensya ng isang tangke. Kaya nilalagyan natin ng tape yan, sinusulatan natin kung ano yung tamang tear weight. Kasi sabi nga natin, yan ay isang ano sa customer, no? Imagine mo, nabawasan agad siya ng 1 kilo. Siyempre, kapag nakalagay doon, yan ay 12.5. Idadagdag lang nila doon ay 11 kilogram. So, 12.5 plus 11 kilogram. At saka, dapat mag-appear doon sa katawan yung mga tamang technical description noong pong tangke. Dahil pagdating po ng DOE team, ay naku po, malaking bayarin po ang magiging ano natin sa makikita nilang mga underfill na yan. At illegal po yan, yung underfill na yan. Huwag niyong kakalat dyan yung mga selyo na para malinis po yan. Lagay niyo sa basura lagad yan. Baka mapagbintangan po tayo na ng mga selyo, ng mga peke na selyo. Okay, so iayos na rin natin yung mga natin, yung shop natin. Malamang may maraming kulang po tayo sa shop. Iayos natin para pagdating nila doon, yung mga kakulangan natin nung time na tayo po ay nagpa-rehistro, dahil alam naman natin, apurahan for compliance, but harinawa, pagdating nila talagang fully completed na yung ating dapat gawin sa shop natin. Okay, so panatilihin ang magiging magalang, nahinahon, at dapat maalam ka sa 11592 dahil maraming pilosopo, maraming mga magagaling din na customer bumalantra, kaya dapat alam mo yung kinabibilangan mong industriya, alam mo yung batas na sumasaklaw sa iyo, alam mo ang dahilan kung bakit, anong diferensya ng ganitong klase ng LPG brand, alam mo anong ibig sabihin ng requalified o requalification. Yan po mga bahay na napaka-importante po. Alam mo yung tinatawag na standard, alam mo kung anong bahagi ng tangke. Ayan po. So, wag po tayong lalabas na tarang tatanga-tanga dahil hindi ho tama yon, no? At yan po muli ang ating usapin sa umagang ito. Magandang umaga po. Shout out kay Mr. Toti Kiamson, kay Mr. Racebanes, kay Mr. Misuki, Kasuki Vlog, kay Ma'am Grace, kumusta na po kayo? Si Joseph De Vega, nagpapa-shoutout. Si Michael Pineda, nasa ibang bansa pa yata ito, no? At shoutout din sa ating mga kasamahan na OFW na nag-iisip kung ano po ang kanilang ninegosyoin. Relax lang po kayo dyan, ipunin nyo po ang inyong mga pera ninyo, ilagay nyo po sa bangko muna kung hindi naman nagagamit. Huwag po tayo masyadong agresibo kung wala namang personal na kapamilya natin na magmamanage. At tatandaan ninyo, huwag po kayong basta pasok ng negosyo dahil lamang napakinggan nyo lamang ng isang araw. Baka sa halip po na may maiuwi kayo, sa halip po na may makita kayong pinaghirapan ninyo, ay baka uwi kan luhaan. Ano po? At as much as possible, sige lang, i-maximize nyo lamang po yung trabaho nyo dyan, ipunin nyo ng ipunin. Pagka ho talagang buong-buo na kayo sa inyong sarili, na lumagay na sa for good, di ayan. So, ayan po. At maraming salamat. Mabuhay po tayo lahat.